Itong dahon nga po pala ang sikreto namin para hindi masyadong malansa itong ginatang isdang tabang. Habang umulan nga po pala kagabi ay nagbunta nga po pala ang kapatid ko sa lawa para makapanghuli ng mauulam. Yun nga lang ay hindi masyadong marami ang kanilang nahuli dahil nga po pala sa lakas ng ulan at saka sa lalim ng tubig. Pero ganun pa man kami po ay nagpapasalamat sa may kapal dahil kahit papaano ay meron na kaming libreng mauulam. O diba mga idol, kapag may sipag at tiyaga at saka diskarte ay siguradong hindi ka talaga magugutom sa probinsya. Hindi mo na kailangan pang bumili kasi libre mo na silang mahuhuli sa dagat man, sa ilog o di kaya sa lawa. Dito nga po pala sa Samar mga idol ay tinatawag nga po pala itong haruan at saka turungaw. Sa inyo pong lugar mga idol, ano po bang tawag nyo sa isdang ito? Sa ibang lugar nga po pala mga idol, maliban sa ginagataan ay iniihaw nila ito at saka tinutula. Pero dito nga po pala sa aming probinsya, sa pagkakaalam ko ay ginagataan lamang ito. Maliban pala sa mga nahuling haruan ay may nahuli rin pala ang kapatid ko na isdang puyo kung tawagin dito sa Samar. At meron ding isang pirasong unas o igat. Hindi pala basta-basta ang paglilinis nito kasi abutin ka talaga ng halos isang oras. Minsan kasi ay gumagamit pa kami ng abo o di kaya ng suka para hindi siya masyadong madulas kapag nililinisan. Habang nililinisan nga po pala ito ni nanay ay nagpunta nga po pala ako sa hardin para makakuha nga po pala ng dahon ng adgaw. Ito kasi mga idol yung madalas namin ginagamit kapag nagluluto nga kami ng ginatang isdang tabang. Naiibsan niya kasi mga idol yung lansa ng isda. Sa inyo pong lugar mga idol, ano po bang tawag nyo sa dahong ito? Bago kasi natin gataan mga idol ay ipapaksiw nga muna natin itong isdang tabang. At para mas maging maaanghanga, kaya naman kumuha na rin ako ng sili dito sa gilid ng aming bahay. Mas magana kasi mga idol kapag medyo maaanghanga ang ginataang isdang tabang. Pagkatapos nga po pala mahugasan at malinisan itong dahon ay ilalagay na nga pala natin ito sa kawali. At pagkatapos ay susunod na nga itong mga isda. Sunod ay bubudburan mo lang naman siya ng medyo maraming asin kasi nga po pala ito ay isdang tabang. Kaya dapat ito ay medyo maalat ng kunti. At dahil sa ipapaksiw nga natin ito, kaya naman lalagyan pa natin to ng suka. Ilalagay na rin pala natin dito mga idol itong mga sili, bawang, sibuyas at saka itong luya. At para mas maging malasa, kaya naman maglalagay na rin tayo dito ng kunting magic sarap. Umabot lang naman ito mga idol ng 15 minuto bago nga tuluyang matuyo itong pinaksiw. At dahil sa natuyo na nga, kaya naman ilalagay na nga natin itong pangalawang gata. Makalipas nga ang lampas 15 minuto ay natuyo na naman ito. Kaya dito na natin ilalagay mga idol yung pinakaunang gata. O diba mga idol, hindi basta-basta yung pagluluto namin sa isdang tabang. Papaksiwin muna bago ito gataan. O diba mga idol, malapit na magmantika. Grabe, napakabango mga idol. Napakasimple lang ng mga sangkap pero grabe mga idol, napakasarap. Kaya salamat po talaga Papagad sa libreng ulam, sa biyaya. Hanggang dito na lamang po mga idol ang video natin. Marami pong salamat sa panonood. Sa mga kababayan kong waray dako nga salamat mga idol sa inyong suporta. At syempre sa mga followers natin sa iba't ibang dako ng Pilipinas, maging sa ibang bansa. Maraming salamat po ulit sa inyong mga idol. Bukas po ulit, salamat.